If you kill Americans, if you threaten Americans anywhere on earth, we will hunt you down without apology and without hesitation, and we will kill you. Muling lumabas ang pahayag na ito ni United States Secretary of War Pete Hegseth noong Marso. Babala ito ng US na tiyak na magkakaroon ng malaking gyera kung may mapatay na sundalo ng Amerika. Ngunit kamakailan, 2 sundalo na naman sa Muwafaq Salty Air Base sa Jordan ang nasawi at maraming iba pa ang nasugatan. Sa pinakahuling ulat ng US Central Command, 1 labi ang nakuha pa sa lokasyon ng pag-atake. Hinihinalang ito ang nawawalang sundalo, bagaman patuloy pang sinusuri ang pagkakakilanlan nito. Ang Muwafaq Salty Air Base ang nagsisilbing Air Force hub ng Amerika sa gitnang silangan, kung saan nagre-refuel ang mga warplanes nito. Ayon sa Iranian media, napinsala ng Iran ang hangar ng base. Inatake rin ito ang Khalifan Heights sa Arbil, Iraq, at napabagsak ang isang MQ-9 Reaper ng US Air Force sa Asaluye sa Bushehr Province. Kinumpirma rin ng US ang evacuation order ng Jordanian government sa mga paliparan at pantalan ng Aqaba dahil sa taas ng tensyong militar. Pinayuhan rin ito ang lahat ng kanilang mamamayan na huwag magbiyahe para sa kanilang kaligtasan. Dahil dito, ayon sa CENTCOM, ipinag-utos ni US President Donald Trump ang mas agresibong pag-atake laban sa Iran. Sinabi rin ni Trump na posibleng 3 sundalo ang nasawi sa pag-atake sa Jordan. We'll see what happens, but we hit them very hard again tonight. And we did that in honor of the probably 3 as opposed to 2 great patriots. Well, we feel very badly, but you know, those great people, those great patriots were out there fighting that Iran cannot have a nuclear weapon. Sa panig ng Iran, sinimula nang kumpirmahin ang Just Water Desalination Plant sa Hormuzgan Province at ang nasirang tunnel sa Bandar Abbas. Sa kanyang pinakabagong panayam, isiniwalat ni Iran Foreign Minister Sayed Abbas Araghchi ang tangkang panunuhol ng US sa kanila noong nasa gitna pa sila ng negosasyon. گفتم ما اینا رو تجربه کردیم و وایستادیم با ما یه جور دیگه باید حرف بزن ما نمیتونیم ما رو تهدید بکنیم نمیتونیم ما رو تطمیع بکنیم. Ayon kay Araghchi, tumatak sa kanila ang bagay na iyon dahil para sa kanila, hindi silang mga kinatawan ang sinusuhulan kundi ang buong Islamic State ng kanilang bansa. Aniya, iginiit noon ng mga opisyal ng Amerika na tutulungan ng US na mapaunlad ang Iran. Isukulang nila ang kanilang uranium deposit, bagay na pinanindigan ng Iranian officials. Kaya ngayon, hindi na anya sila magtitiwala at itutuloy nila ang kanilang opensiba. فلان میکنیم بیسار میکنیم اینو میسازیم اونو میسازیم که من اونجا بهش گفتم غنیسازی ما فروشی نیست این یه چیزی هست که مردم ایران 20 سال به خاطرش تحریم کشیدن دانشمنداشون شدن خون پاش رفته ما میتونیم بفروشیمش. Pinabulaanan rin ni Araghchi ang ulat na pumayag ang mga puwersa sa Kurdistan region sa Iraq na suportahan si Trump sa laban. Aniya, nakausap niya ang mga opisyal sa Kurdistan, ang Prime Minister ng Iraq at ang Foreign Minister ng Turkey upang magbigay babala na huwag sumali sa gyera. Nagbigay naman aniya ng kumpirmasyon ang mga ito na hindi makikialam. Samantala, nangangamba ang Israel na sa pagpuntirya ng Iran sa Jordan ay posibleng umabot na sa kanila ang pag-atake ng Iran. Nagbabala si Defense Minister Israel Katz na kung magkakaroon ng spillover sa kanila ang mga pambobomba, gagamitan nila ng buong puwersa ang Iran na walang anumang kondisyon. Sa ngayon ay nagpaplano na ang Israel Defense Forces sa gagawin nilang hakbang sakaling magkaroon ng pag-atake sa kanila. Katunayan, namataan sa kauna-unahang pagkakataon ang submarine ng Israel Navy sa pantalan ng Eilat na bahagi umano ng military activity ng IDF at posibleng i-deploy na oras na kakailanganin. Noel Polyarco, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.